Matapos ang mahigit 2 taon na pananatili sa Amerika, muli nang magbabalik sa Pilipinas ang Queen of All Media na si Kris Aquino. Sa kanyang latest Instagram post nitong nakaraang Huwebes September 12, ay ibinahagi ng TV host actress na uwi na ito sa bansa dahil kailangan niyang sumailalim sa pangalawang immunosuppressant infusions. Bukod dito, ibinahagi ni Kris ang rason kung bakit niya napagdesisyunang umuwi sa Pilipinas. Inamin rin ni Kris na kinakailangan niya ng matinding suporta mula sa mga kapatid, malapit na kamag-anak at kaibigan sa kanyang laban sa sakit na iniinda. Nagpasalamat rin ito sa mga taong naging parte ng kanyang gamutan habang nasa ibang bansa. Dagdag pa ni Kris, bawal sumuko, tuloy po ang laban. Nagpasalamat din si Kris sa mga nagdasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Samantala nalungkot naman si Christy Fermin sa kanyang natuklasan na may kaugnayan sa pagbabalik bansa ng Queen of All Media. Of course, masayang-masaya ang ating mga kababayan dahil po sa muling pagbabalik ni Kris Aquino dito sa Pilipinas pagkatapos ng mahigit na 2 taon. Pero may kasamang lungkot ito dahil nagpakatotoo si Kris Aquino sa kanyang post kahapon nung nandun na siya sa Tom Bradley sa LAX para umuwi na dito. Nagpakatotoo po siya at ayaw po niya talaga na may itago sa publiko. 100% niyang sinabi ang kanyang sakit. Nung umalis po si Kris Aquino dito, nung 2022 ay 3 lamang po yung kanyang autoimmune condition na nakita sa kanya. Ngayon po sa kanyang pag-uwi, 6 po itong autoimmune disease conditions na kanyang bit-bit. At meron pa pong 2 na hindi pa po nakukuha ang resulta. Romel, nakakalungkot. Opo, nakakalungkot, isipin mo na yun. Pero ang masaya, nandito na siya, makakapiling niya na ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kapatid, kaibigan, na yun naman talaga ang kailangan niya ngayon sa panahon ng gayitong marami siyang iniinda, di ba, Nay? Yun, oo. Totoo yun kasi ang kanya mga kapatid hindi naman makadalaw ng madalas sa kanya sa Amerika. Kung meron man na nakapupunta ng hindi natin alam, paminsan-minsan lang yun. Hindi katulad nung nandito siya sa Pilipinas, anytime pwede siyang puntahan ng mga kapatid niya. Di ba? At saka siyempre may kani-kanyang buhay na sila. Mahal na mahal nila si Kris at puro panalangin ang kanilang ibinibigay at saka pangungumusta araw-araw ng maraming beses. Pero iba pa rin yun, nandito na siya. Pati mga kaibigan niyang malalapit, makakasama niya, at ang mga taga-suporta niya na patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at tapang sa kanyang kondisyon ngayon, di ba? At tama lang yun, dapat talaga ay umuwi na siya dito. Kaya lang, ang payat ni Kris, napanood mo yung isang video niya, yung kay Darla Soler, na talagang ay walang tiyan, flat na flat, tapos halos nakadikit na yung balat niya sa kanyang mga buto. Sumobra po ang kapayatan niya at patuloy pa rin ang ating pag-asa na isang araw, makikita rin natin at matatagpuan din ni Kris Aquino yung pinakamabisang biyayang gamot ng Diyos para sa kanyang kondisyon. Yun. At saka yung nasa isip at puso't isipin niya na lumaban, yun talaga ang magpapalakas sa kanya, di ba, Nay? Yung paglaban, yun talaga. Yun naman ang sinabi niya talaga bawal sumuko. Tuloy po ang laban. Yun ang talagang Pero ngayon lang niya sinabi talaga na the struggle, 'di ba? The struggle to protect my vital organs. This is now the fight of my life. Ibig sabihin, siya mismo alam niya ang kanyang kondisyon. Fight of my life. Alam mo yung nandun ka na sa dulo, umaasa ka, nananalangin ka, pero hindi mo alam kung ano ang ibibigay sa'yo ng bukas. Yun. Kasi yung mga vital signs, kailangan talaga ligtas na ligtas yan. Lalo pa siya na nagsabi, yung lupus, na-detect yun, di ba? Yun. At saka ito yung mahirap, di ba, Nanay? Yung umiinom ka ng mga gamot, sinasaksakan ka ng mga gamot para sa kalusugan mo, pero ikahihina naman ng kaloob ay yung vital organ mo, kaya yung napakahirap, di ba? Totoo yun. Di ba merong pinapatay na cells, may binubuhay na cells, merong pinapatay na cells, parang ganon. Kasi alam mo kung iisa-isahin natin yung 6 na autoimmune conditions ni Kris na binanggit niya sa kanyang post,
maguguluhan tayo, hindi ko alam yung mga ano kung Mga paano natin medical tutuwid eh. terms. Oo. Pero po pwede kong sabihin, may kopya ako dito nung kanyang ano, eto, nako, tama sana. Nung dumating siya sa Amerika, 3 ang diagnosed autoimmune conditions niya. Ang pang-apat na confirm nung late June of 2022. Autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria. Ito yung talagang pinroblema niya. At saka yung Sjogren's egg pa. Yan. A rare complicated form of vasculitis, systemic sclerosis, at ngayon 2024 na-diagnose siya, number 5, SLE lupus, at ang ika-6, rheumatoid arthritis. Hinihintay pa po ang 2 pa na wala pang resulta. Yan. Tapos sabi nga niya, tuloy-tuloy ang hinihingi niyang panalangin mula sa kanyang mga nagmamahal na taga-suporta, sa kanyang pamilya, sa ating lahat, di ba? Yun ang ano dyan, yun ang kanyang hinihiling. Alam mo, Romel, ang milagro talaga, meron yan eh. Totoong merong milagro. Manampalataya lang tayo, kumapit lang tayo, huwag tayong bibitiw. Yun. Ito, magbabasa ko ng ilang mensahe. Mula kay Juris Dr. Channel, natuwa ako nang mag-notify ang IG na may bagong post si Tetay. Kasi huli siyang nag-post nung May 12 pa. Totoo to, Mayo pa yon. Kaya naghanda muna ako ng popcorn bago basahin ang mahabang post niya. Kidding aside, nabanggit ni Chris Aquino ang My Dr. MP sa post niya. Siya na kaya ang bagong inspirasyon ni Chris. Abangers ulit tayo. Maraming salamat at meron pa yon. May isa pa. Binabasa ko pa lang ang tungkol sa mga autoimmune conditions ni Chris Aquino, nahihilo na ako. Sana'y maging bukas ang isipan niya sa mga alternative treatments tulad ng herbal, acupuncture, at iba pa, kasabay ng conventional treatments. Wala nang masama kung susubukan niya, malay natin, baka umubra. Kapag tayo nananalangin, tumutugon ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao bilang kanyang instrumento sa pagsagot sa ating mga dasal. Napakatotoo itong mensaheng ito ni Juris, di ba? Nakakahilo yung dami ng kanyang sakit. Tapos yung panalangin, kapag mas maraming nananalangin, di ba ang sabi nga na matatanda, mas mabilis ang biyahe patungo sa tenga ng Panginoon, di ba ganon? At napakarami namang humihiling na sana'y maging maayos na ang kanyang kondisyon. Yan. Sabi ni Boyce, I'm happy for you, Miss Chris Aquino. Nabalik Pinas ka na. Baka mag-improve ang kalagayan mo dito sa Pinas. Kapiling mo na ang pamilya mo, kaibigan, at si Dr. Love mo. Iba pa rin na nandito ka. Magpalakas ka sa Pinas. Ayan, God bless you. God is good. Ayan. At sabi ni Dr. Mayat Olayvar, ang anak-anakan kong doktor na talagang sila po yung mga alam nila ang kalakaran dito. Anak, paano ba to? Anak, maraming salamat sa impormasyon, pero hindi ko pala maaaring basahin. Sekreto pala ito, anak. Sige, itatago ko sa dibdib ko, sa puso ko, itong itinext mo. Dr. Mayat Olayvar, sila nila Dr. Enrico Santa Ana, si Dr. Dennis Santa Ana, Dr. Mayat Crisostomo, sila yung mga doktor na talagang lagi kong kausap at hinihinga ng opinion tungkol sa mga ganito. Dr. Mayat, maraming salamat. Thank you so much. Ayan. Nakakalungkot, akala ko magaling na siya. Meron pa palang mga nadagdag. 6 po, Tita Nene Olanday, ang bit-bit niya pa uwi na autoimmune conditions niya. Yung 2 po, inihintay pa nila kung kailan lalabas ang resulta. Nakakalungkot. Ayan. Nagdarasal din siyempre sina Joe Florendo, John Morondos at Louis Tolentino. Maraming salamat sa inyo mga anak. Thank you. At si Lulu Malig, magandang hapon. Okay. Sana daw ay gumaling na si Chris Aquino. Live siyang nanonood ngayon, si Lulu Malig ng San Jose, California. Alam mo, ang dami ditong nananalangin para kay Chris Aquino. Sabi ni John, sabi nila, it's either you hate her or you love her. Let us love Chris Aquino now. She needs our love and prayers. Tama, John. Maraming salamat. Thank you sa'yo. Ayan, basta umaasa po tayo
sabi nga natin, di ba, ang milagro daw, araw-araw, ay bumabagsak mula sa langit. Mm-mm. Diba, gasgas na yung linya ko na sana si Chris Aquino makasambot ng isang milagro na tutugon sa kanyang mga dinadala ngayon. At kabanggit-banggit yung kay Bimbi, yung ang ganda-ganda ng pagkasabi niya, pinaka magandang biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya para sa kanyang inspirasyon at lakas ng loob, si Bimbi, di ba? Mm-mm. Diyos naiwan pa sa Amerika, kasama si Alvin, naiwan pa. Pero 3 nurses ang kasama Ang niya. kasama. Mm. Marami kong alam na impormasyon, pero hindi ko po pwedeng sabihin dahil baka mamaya mali-mali. Medical ito eh. Medical itong ating pinag-uusapan. Alam mo naman, tanungin mo ko tungkol sa mga artista, kaya kong sagutin ng agara na tuwiran. Pero sa mga medical na termino, hindi ko alam. Mahirap. diba? Komplikado kasi yan, mga sakit na yan, ganyan. Mm-mm. Sabi ni Wating Wating, good afternoon po, Miss Chris. Finally, you are home. Sometimes, all you can do is leave it in God's hands and wait. He won't fail you. True, nanay. Pag lutong-luto ka sa mga gamot, ang vital organs mo talaga ang magsasuffer. Totoo yan. Unang-una, di ba, yung mga liver, talaga iniingatan yan. Wating-wating, maraming salamat. Thank you, thank you. Sa lahat po naman nagte-text ng panalangin para kay Chris Aquino, maraming salamat po. At alam naman natin na talagang sabi nga niya maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa akin. Sabi niya, di ba? All caps yun. Ganon katindi yung kanyang Nanay, anong tinext sa'yo ni Dr. Mayat Olayvar? Anak, gusto ko mang ibahagi sa inyo, hindi kasi maaari. Kasi, basta, hanggang doon lang ako, hindi maaari. Mula sa pananaw ng isang doktor na ang linya ay hindi nalalayo, basta, hindi ko po maaaring i-share sa inyo, pasensya na po. Ang dami yung nagte-text ngayon, ano po yung sekreto? Pasensya na po talaga, pang-amin lang. At sabi ni Lara May, sending prayers and love, love, love po kay Miss Chris Aquino, Nay. Nawa po ay gumaling na talaga siya. Nakakamiss din po talaga siya, Nay. Nag-iisa lang siya. Chris Aquino is Miss Chris Aquino. At totoo yan. Nag-iisa lang si Chris Aquino. Hindi ba? Siya lang talaga yung pinakamagaling sa kanyang linya. Queen of all media. Yes. O, diba? Well, Queen of all media, Romel. Wala talaga tayong maaaring hanapin pa. Siya na yun. Okay? Number one talaga. Sabi ni Ching Bautista Silverio, hope Chris gets better soon now that she is back home with her family. Prayers for her recovery. Maraming salamat, Ching at John. Salamat sa inyo. Sabi ni Eddie Letada, hangad ko po ang agarang paggaling ng kumare ni OG Diaz na si Miss Chris Aquino. Kasama ka sa aking mga panalangin, Miss Chris. Eddie Letada. Okay? At sabi ni Marichu, nakaka-nervous naman po yung text na yun ng doktor sa iyo. Praying for you, Miss Chris Aquino. 100% din na nagpakatotoo si Dr. Olayvar, di ba? Katulad din ni Chris, 100% din siyang nagpakatotoo sa kanyang post kahapon. At mas maganda na yon yung nakabukas ang iyong kalooban sa anumang maaaring mangyari. Ano nga ang sinasabi? Kapag hindi mo na kaya ang krus, isurrender mo na sa Panginoon. Ang Diyos na ang papasan para sa iyo. Ganun lang yon. Di ba? At saka makakaasa tayo na, di ba? Sa dami-dami ng sinabi ni Chris at pinost niya lahat ng karamdaman niya. Marami kasi nagbablog ng mga doctors na inaano yung mga sakit niya. Siya mismo, di ba, kino-content, ipinapaliwanag kung ano to, ano yan, yung mga content ng mga doctors sa Oo, napapanood ko yun. Napapanood ko yun. At sinasabi doon yung kaya lang kapag ganito kasi na 6 na itong bit-bit niya pa uwi, tapos may 2 pa, panalangin po talaga ang kailangan nating ibigay para kay Chris Aquino. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagte-text ng panalangin. Hindi ko man po mabasa ay hindi po tungkol kay Chris Aquino itong text sa akin ni Dr. Mayat Olayvar, pero may connection. May connection. Hindi po tungkol kay Chris Aquino to. Lilinawin ko lamang po.
Maraming salamat. Magbabalik po agad-agad ang... okay pa? Pwede pa? Pwede pa tayo, Rebo? Okay. Ay, nako, ang dami talagang nananalangin. Everything happens for a reason, and that reason causes change. Sometimes it hurts, sometimes it's hard. But in the end, it's all for the best. Tama naman to, Boyce Karagay. Totoo. Never stop trusting God and His plans. Lahat tayo, may plano ang Panginoon para sa ating lahat. At yan po ay hindi natin alam. Okay?